of Franz Valentino, you can message them or sa Zeus page mismo. And of course, we have Slick Boy right here inside, no? He's fighting in March 1st against an undefeated kickboxer and Muay Thai specialist against Vince the Dynamite Mancion. Um, and he's super fluid with the bars as well as his strikes. If you didn't know, now you know. WBC Youth Muay Thai Champion under 18, the Emperor Adele Rosales. And shoutout ka muna, Padi. Shoutout sa lahat ng ng nanonood ng online ngayon tsaka sa live. Thank you. Maray na Banggi. Yan. Ayan. How are you? Kamusta yung road work? And how excited are you sa March 1st? Stock card, no? Oo, totoo kaya very stock card talaga yung I think 15 bouts. Kumbaga lahat 'yun in puro pang international talaga tsaka proven and tested na talaga sa local scene pa lang na anytime pwede mong ipadala. So sa road work naman 'yun. Kumbaga kanina kasi kakatapos ko na kasi kagabi ng Assassin's Origins. Tapos parang parang nagde-detach ako kasi sobrang ganda ng story niya. So instead na maglaro ulit, tumakbo ako ng mga 20 kilometers 'yun. And then sa laban naman 'yun, very excited ako na na mapakita yung skill set ko ngayon. Lalo na parang ginamit ko na yung ring name na The Emperor. Yan. Ayun nga, speaking of the Emperor, what made you think of using it ng the Emperor? Kasi I know you're a guy who likes to reign over his opponent. So, I think meron akong idea pero please explain to the fight fans then. Yun, ang nangyari kasi noon, need ng name sa t-shirt, tapos parang super common kasi yung Adele Vincent. Tapos kadalasan kasi nagkakamali sa sa Vincent. So laging may C. So sabi, para maiba, gumawa ka na lang ng ring name mo. Tapos yun naiisip ko. Dati kasi parang gusto ko yung Dragunov kasi. Kasi very huge fan ako ng Tekken. Talagang kumbaga yun yung first love ko eh. Kumbaga sa tutuusin nga kuya yung mga ibang moves ko. Doon talaga galing sa Tekken, like from Jin Kazama, from Warang, kay Dragunov. Doon talaga galing. So tapos naisip ko kasi last 2024 tsaka last year nagka-try ako ng ibang combat sports. Gusto kong sumubok ng iba. And then mahilig din ako sa mga anime ganun. And very into ancient history din ako. So so kilala ko na sila Genghis Khan, sila Napoleon Bonaparte. So mga emperor sila way back then. Tapos parang yung ginagawa ko, parang yun yung ginagawa ng mga emperors dati na parang iba-ibang kingdom sinasakop nila. So parang naisip ko, ganun. Tapos mahilig pa ako sa One Piece. Sabi ko, sakto drawing ko lang nun kay Luffy yata, yung Gear 5 ni Luffy. Tapos yun yung time na na siya, Yonko na siya, Emperor na siya. Sabi ko, what if gawin ko na lang ring name to kasi yun yung ginagawa ko eh. Yun yung ginagawa ko na lumalaban sa iba't ibang sports para matesting yung sarili ko. Kumbaga parang I'm fighting those people na yun yung sports nila ever since. Tas yun, sa sa awa naman ng Diyos, tinatalo ko naman sila, their own sport. Tas parang, yun nga, parang I'm conquering all of them. Yun, parang conquistador talaga. So, kumbaga parang yun yung masasabi ko na na parang umpisa nung pangalan. Kaya sabi ko sa sarili ko na, ay, gamitin na natin to. Yun na yun eh. Yun. Ayun nga, yung naisip ko din nung sinabi sa binigay sa akin ni Coach Giovanni yung card. Sabi ko, "Uy, ayos ah." Parang One Piece to na inspire kasi 'di ba may mga 5 emperors ba yun? Sorry hindi ako sa up to date pero may mga emperors sa One Piece eh. Mm-hmm. Pero yeah, like you said, do you think there's a similarity of conquering sports and conquering hearts? Joke joke lang. Speaking of, dito si Coach Giovanni, no, matchmaker na Southside Cage War. Message niyo siya kung gusto niyo ng tickets. Yeah.
So ayun, Adele, how excited are you na magbalik and, put on a statement against a very good guy din, si Vincent? I mean, he's young, pero I think he's also good. It's a good comeback fight for you din. And sa tingin mo, ano yung advantages mo over him, and ano yung tingin mo yung mga main weapons mo against him? Tututusin ko si Vincent, kumbaga matagal ko na siyang kilala eh. Kumbaga barkada lang. Ang makulit nga nun, kumbaga yung irony nga nun, yung kapatid niya, si Joshua, tapos yung parang Team Pasig na isa din, Vincent din pangalan, parang tropa ko, parang medyo, parang junior ko ganun. Parehas namin kino-corneran. So kino-corneran ko si Vincent, tapos kino-corneran yung kapatid niya. Tapos parang yun yung best fight ng araw na yun. Tapos yung isa, yung nanalo sa kanila, yun yung nag-best boxer, si Vincent. Tapos ayun nga, si Vincent matagal ko na talaga rin kilala yun. Inalok sa akin ni Coach Giovanni. Sabi ko, sige, okay lang, kumbaga sports lang naman eh. Kumbaga walang personalan. Kumbaga si Vincent, kumbaga ano yun eh. Hindi lang siya ganun kakilala sa social media. Di ko rin guess eh. Kumbaga masasabi ko underrated din siya, pero magaling siya eh. Kumbaga sobrang bigat ng kamay niya. Tapos napakatapang din. And may kita niyo naman yun sa previous na boxing fight niya nung kay Kuya Jansen. Kumbaga alam ko na-straight niya ata, nakat niya ata yun. So going back to your question, Kuya, kumbaga yun nga, medyo long layoff na hindi lumaban sa striking. Kasi last 2025 last year yun. Kumbaga yung focus ko talaga is yung grappling. Kumbaga katulad nga na nasabi ko kanina, parang gusto kong kumonquer ng iba kasi din yung gusto ko eh. Kumbaga maramdaman ko na yung growth na parang lagi natututo sa ibang bagay, ganon. So I get out of my comfort zone. Tapos sa tutusin, nakakalaban pa rin naman ako ng striking, kumbaga lumalaban mo ng boxing, ganon. And then ng kickboxing, pero ano yun eh, kumbaga kicklet yun eh, kumbaga hindi pwede mag 100% dun eh. Kumbaga isa masasabi kong lamang ko sa kay Vincent, unang-una sa pangalan eh, Vincent. Kaya gaya nasabi ko sa live, yung Vincent niya walang S eh, sa akin may S kasi sure win. Pero in a serious note naman, masasabi ko yung lamang ko sa kanya is yung fight IQ. Kasi kumbaga ako kasi medyo overthinker kasi ako, kumbaga parang lahat ng senaryo iniisip ko eh. Kumbaga parang if he's one step ahead, I'm 3 steps ahead forward talaga, ganon. So para sa akin yung pinaka nilalamang ko yung talaga yung fight IQ talaga, na kung paano gamitin yung weapon, paano ma-utilize, kung paano mag-adjust pagdating sa laban. So and masasabi ko, kumbaga rest assured talaga na yung laban namin pukpukan talaga yung mangyayari dun eh. Kumbaga parang isa may gustong patunayan, yung isa gusto ng redemption. So yun, so sa lahat ng nanonood diyan, inaanyayahan ko po kayo na manood po ng live. Magandang laban po yun. Yeah. Ayun. And may comment sa'yo si Noah. Sabi, Ihag kita sa... galing nga top yun eh, yung kay Zaki, tsaka si Flip. Talaga ito si Kuya No. Shoutout. Ayun, no? So, ayun, like, as you said, the Emperor, we all know na you're one of the youngest champions sa WBC, no? In the Philippines. How does it feel na mag-add ng another belt to your collection? I know you're really visualizing it na and you will claim it on March 1st. Pero how does it feel, you know? Thank you sa mga tanong mo, Kuya. Kumbaga nung nakaraan, hindi ko nasagot ng maigi to eh. Kasi si Vincent kasi nag-choke kasi eh. Nawala eh. Sabi ko, rehearse pa siya eh. Sabi niya, nag-video call pa kami. Sabi, ganito yung sabihin mo ha. Sabi ko, sige. So let's make it talaga, maganda talaga. Kumbaga ayun nga, tutuusin ko yan eh. Parang it's a double-edged sword din talaga yung pagiging champion ko nung bata ako. Kasi nanalo ako noon. Dapat kasi under 15 talaga yung belt na yon. Tapos parang 2 weeks before the match, yung kalaban ko
edad ng 16, so ginawa nila, nag-move sila ng under 18. So if it didn't happen, I might get the under 15 and under 18. So pero hindi naman. Pero okay lang din naman. So going back to your question, ano siya kumbaga it's a double-edged sword since parang history talaga yung nagawa ko nun kumbaga in my opinion. Pero yun nga, sabi nga ni Spider-Man, great power comes great responsibility. So ako yung pinakabata nun sa mga lalaki na nag-champion. So parang lahat ng mata nakatingin sa akin. So parang yun nga, madami nagko-call out. Tapos parang that time, parang na-personalize ko na parang, sige, palag-palag na ba? Parang pag nagkakita sa labas, abangan agad. So parang medyo may ganun yung mentality ko kasi I was 15 years old that time. Kumbaga, sa tutuusin lang, may mas higher pa akong naabot doon, which is, I almost became a world champion nung 2000, that same year din. That same year din na nakalaban ko yung world champion ng Russia, yung superstar nila. So it's a razor thin close decision. Kumbaga it's either way, but in my opinion, I won that fight. Pero it didn't happen. I know it happened for a reason, So I already visualize those kind of things naman. Kumbaga, syempre may mga unfortunate circumstances. Kumbaga, ako kasi nakikita ko talaga ko yung yung sarili ko sa style ko talaga sa galaw ko na hindi talaga siya hindi talaga siya technically na pang super Muay Thai talaga pag unang tingin. So, nung nabigyan ako ni Coach Giovanni ng chance na mapalaban sa belt, umuo na agad ako. Kumbaga, sabi ko, it's now or never, 'di ba? Kumbaga parang bibihira lang yung nabibigyan ng chance ng ganun. Tapos sa style ko kasi very very into Japanese kickboxing kasi ako tas into European sa mga K1 ganun. So even though Muay Thai nilalabanan ko, kumbaga masasabi ko yung style ko medyo pang K1 na parang hindi tayo lang, kumbaga parang medyo magalaw. So yun nga, sa training pa lang tinatry ko na agad na sabihin sa sarili ko na ako ay mag-champion kasi parang dapat bago ka lumaban, iniisip mo na yung ganun, kumbaga kini-claim mo na yun kumbaga parang visualize mo na yun So hopefully, walang divine intervention, walang alam mo yun, walang mga shits na mangyari. Kumbaga I hope na maka-perform ka ng sobra on that day. Kumbaga wala sanang mangyari na mga aberya, yun para mag-champion. So yun, para mapatunayan sarili ko and to conquer another sport, to get another belt, to get money. Yan. Lovely. So ayun, anong message mo sa mga fight fans and of course your supporters, your gym? Feel free to shout them out. Shout out po sa Vision Sports Philippines, sa team ko, tapos sa dito sa Chenric, sa Naga City, sa pinag-trainingan ni Jetro, doon din ako nag-training. Tapos sa G-Spot Gym, and then shoutout din sa lahat ng mga supporters ko dyan, live and online. Aside from my fighting career, nagsusubaybay din sa mga ginagawa ko sa buhay, and then nakataba ng puso na nasasabi nila na na parang na-inspire din sila sa arts ko or sa mga ini-story ko, ganun. So keep on watching, guys. Keep on supporting. I appreciate it. I might not be too vocal out of it sa social media. Pero na-appreciate ko lahat 'yon. So 'yun. Ayun. So yun, March 1st, Southside Cage War 3, Adel Rosales versus Vincent Mancion for the inaugural Southside Cage War strawweight kickboxing title. All right. Adel Rosales. Ayun, thank you pati sa time, and kung may mga gusto kong pasalamatan or any message to anyone or everyone that you want to give a special message, feel free. I wanna The floor is yours. Special sana kung kagaya ko ni Jetro Kung may bata din Lugi Lugi. And si Jeb nag-comment, super decent talaga ni Padi. Ay. Yan, shoutout din kay Chev. Sa idol ko yun dahil diyan nakabili ako nakabili ako ng dryer. Kakapusta ko sa kanyang Dynasty. Alam mo yan.
So yun naman, na-shoutout ko naman na kanina, pero na-shoutout ko naman na halos. Pero yun lang, first and foremost talaga, I would like to take my Lord and Savior Jesus Christ for the specific moment to talk with you, Kuya. And to my fans who's watching live or sa mga manonood pa later on or tomorrow kasi medyo gabi na rin. So yun lang kayo, padagos lang sa mga ginigibo nindo, padayon lang, yun lang. Tsaka una si Jeryl nag-iling sa imo. Kuya Idol pa shoutout. Yo, shoutout. Yan, alam mo po kaya, ito share ko lang Sige. Go. No worries. Bumisita ako sa UG sa bahay namin sa Bulacan, tas sakto na padaan sa Marikina kasi magpupulis na yung barkada ko. Tapos sakto may UGB event noon. Manonood dapat ako. Tapos sakto si Jerry walang corner. Di ko pa siya kilala nun, sabi ng Idol, corneran mo si ganyan, libre ka na ng tickets. Ayun, suwabe. Pwede na. Fair deal. Pagka, ibang mundo yung MMA. So, parang naramdaman ko na solid. So, yung match niya noon. Shoutout sa'yo, bro. Shoutout, Jeryl. Thank you dahil pag corner talaga, VIP access na eh. Oo nga. Ayun nga eh. So, yun, champ. Thank you so much for your time. And of course, yun nga, WBC, Under 18, Muay Thai champion, and soon to be Southside Quechua champion as well. Adel, the Emperor, Rosales. Thank you, buddy. Good to bond with you and kita-kits sa March. Feb. Kasi weigh-in, no? May weigh-in sila. Okay. See you there. See you. Ayun guys, thank you so much sa pagsubaybay sa amin ngayon and out na kami ni Adel. And thank you sa lahat na nanonood dyan. And good night guys.